Eto, tuloy pa rin tayo guys sa pag-harvest ng kakao dito po sa Pabros Farm. Pansinin muna natin yung mga paligid. Ayan guys, oh. Malinis yung paligid, di ba? So ito, tinatanggal ito. Yan, kasi hindi natin kailangan yan. Ngayon ang problema, umuulan. Pwede ba natin tanggalin? Hindi kami nagtatanggal niyan kapag umuulan. Kasi pwedeng pasukan siya ng tubig yung puputulin natin at makaapekto dun sa ating puno ng kakao. Pero kung mainit, pwede. Ngayon, kung ikaw naman ay halimbawa ganito, medyo kulimlim at posibleng umulan, pagkaputol mo, lagyan mo siya ng used oil. Okay. Hindi naman yun ang pupuntahan natin kundi mag-harvest tayo. Pero tingnan nyo muna, ang daming bunga, di ba? So, kukunin natin yung hinog. Ito. Ayan, guys. Oh. So, ang tanong ngayon, ilang piraso ba ng bunga or pods ang kayang ibunga ng isang puno ng kakao kada taon? Ito ay magdidepende dun unang-una sa management natin. Pero normally, kapag tama ang ating pangangasiwa, pinakamababa bubunga yan ng mga 50 hanggang 250. Okay? Kasi guys, tulad yung sinabi ko na sa isang video natin, kayang magbulaklak ng kakao ng mga 6,000 up to 12,000. So, depende yung sa klase ng puno. Kung itong puno na ito, maaring bumulaklak ito ng mga 6,000 flowers. At 5% noon ang pwedeng mabuo. Diba? So, ang dami nun. So, ito yon. Kaya mapansin nyo, kung bibilangin natin ang mga bunga na to, ayun o. Yung mga cheryl na yan, ang tawag dyan cheryl, battery size. Pag binilang natin yan, guys, ayan o. Ayan, ayan. Hanggang doon. O, isang sanga pa lang yan. How about yung sanga pa na yun, o. O, yung mga sanga pa na yun. Yung mga sanga pa na yun. Ito pang mga sanga na ito. Gaano kadami yan, diba? So, ganun kadami ang pagbunga ng kakao. Ito guys, ang isa sa marami ding bunga. Pero ang liit lang na puno, diba? Ayan o, dami. Ito naman sa loob, makikita natin, ayan. So, itong mga ano na to, dapat tatanggalin. Pero since basa, umuulan, hindi natin muna siya tatanggalin. Mag-harvest lang muna tayo. So, ito, may mga tira-tira pa ito ng aphids, pero hindi naman niya sinira yung loob. Yan, kukunin na natin. Ang in-apply lang namin dito guys, suka at saka joy, para lang mabawasan yung mga langgam at saka yung aphids. So hindi kami nag-a-apply ng iba. Ang pinakang prioridad namin ay pruning, malikalinisan dun sa loob ng farm. Yan, tingnan guys, daming bunga, di ba? Okay? So ito, oh. Yan. Dahan-dahan lang para hindi masira yung mga bulaklak. Tingnan nyo ito guys, oh. Napakababa lang, pero tingnan nyo naman ang bunga. Napakarami, oh. Yan. Maraming mga ganito na abort. Kailangan tanggalin na rin yan. Hindi naman kasi lahat ay kayang buhayin ng puno na maging ganap na bunga. Talagang dumadating sa panahon na abort. Ayan o. Ayan. Kung sa tao may abortion, meron din sa mga puno katulad ng kakao. Kung nakikita nyo dito guys, ito ay Criollo. Ang Criollo ang variety na ito. Ayan o. At meron pang isa. Kailangan kunin na natin. So, ang Criollo na to, hindi ito katulad ng iba na nagdidilaw talaga. Ayan. Ayan guys, oh. So, ito, medyo na overexposed sa araw. Kasi, nawalan na siya ng cover. Pero wala nang problema yan sa pagkahinog. Yan ay hinog na. Ayan. At dito sa loob, na napakababa lang. Ayan guys, oh. Yung kinakat natin yun, para hindi na pagsimulan pa ng pagkabulok. At inaalis natin ito ulit. Ayan, yung mga na-abort. Diba dami guys, oh. So ito siya, isa.
And eto, tingnan nyo naman guys, oh. Napakababa lang yan, oh. Daming bunga, di ba? Pasok tayo sa loob. Yan, oh. Di ba ang ganda? Ang malaki ng bunga. Oh, ang baba lang nito guys. Kaya kailangan na may maintain natin. Mga ano lang, pinakamataas na yung 10 feet. So dito sa amin, mga 8 feet lang ito. Mini-maintain namin. Maintain na 8 feet para pag nag-harvest kayo, hindi nyo na kailangan maghagdan. Oh, di ba? Ang ganda ng bunga. Ang tanong, very promising ba ang pagkakakao? Yes. Mahal po ang kakao. Okay. Silipin pa natin. Baka mayroon pang iba. Ayan. Tingnan natin sa taas. Tabi lang ng ulo. Ayan, no? Kikinis, di ba? So, ito, mga another 1 month, magbabos-bos uli kami. Magpupruning uli ng paunti-unti lang. Hindi dapat biglain. Ito na tayo. Kuha uli ng hinog. Pag ganito guys, pwede nyo nang tanggalin to hanggang dito. Ayan, o. Pwede nyo nang putulin. Ganun na lang ang gagawin. Ito, hinog na rin ito. Diba? So, yung isa, yun. Mga 105% na yan, hinog. Ito, mga 90%. Alright? So, ito pa. Hinog na rin ito, guys. Yan, ito, hinog na rin yan. So, dito, silipin natin. Kung may hinog na rin. Oh, hindi pa siya, ano pa lang ito, mga 70%. Yan, hilaw pa yan. Pero, yung katabi niya, yung guys, oh. Yan, oh, maraming hinog. So, kukunan na natin ang mga ito sa 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ito guys, kailangan tanggalin. Tsaka yun, no? Basta pag nag-pruning, tulad nito, wala dapat matitira. Kasi pag sisimula ng pagkabulok ng puno, ayan, no? Oh, dapat wala yan. Okay? So, yun. Ito pa pala, meron pa. Kapag tayo inaka-harvest ng mga 10 bunga sa isang tree, ay okay na yun. Tingnan nyo naman guys, gano'n lang kataas to. O hanggang bewang ko lang ito. Diba? Okay, so hahanap pa tayo ng iba. Pero yan muna guys. Makita nyo kung gaano ka productive yung kakao kapag kasi ay malinis. Unang-una sa lahat, para maging maayos yung kakawan nyo, kailangan linisan. Ang tanong ngayon, dapat ba na magsunog para mas maging malinis yung inyong farm? Ang sagot niyan guys, oo, magiging malinis yung farm nyo. Maganda yun, malinis. Ang problema lang, itataboy natin yung mga pollinator ng inyong kakao. Ito guys, oh, tatanggalin na ito. Ito na ang putol nito. Kasi nabulok na. So ngayon dahil nabulok na yun, pwede na tayo dito. Yan, oh. Kailangan tatanggalin na ito kasi pag hindi natin tinanggal, mabubulok yan, madadamay hanggang dito. Kaya kailangan tanggalin na ito. Pag kaya ng inyong pruning shear, sige. Pag hindi kaya, gumamit na po ng lagarit. Ganito kalaki yan, at medyo matalas ang inyong pruning shear, kaya pa po yan.